Ayan, si Manang Aimee, magkasama si Inday Sara Duterte. At, nako, nagpapaasa pa din sila na makakauwi si dating Pangulong Duterte. Hmm. Tapos na po eleksyon na. No, panalo na po kayo, number 12. Pinapaasa nyo pa din po ang mamamayang Pilipino. Hindi. Tayo naman po tayo pong sumusuporta sa gobyerno. Tayo pong sumusuporta kay Bongbong Marcos na ating Pangulo. Di naman po tayo umaasa na makakauwi agad yan. Dahil tayo, bukas sa ating kaalaman, mga bossing, na aabot nga po sa 8 hanggang 10 taon. 8 hanggang 10 taon yung mananatili si dating Pangulong Duterte doon sa dahig o sa ICC. Iyan ho, mga bossing, makakalabas ng 8 hanggang 10 taon. Iyan po ay kung acquitted ang dating Pangulo. Pero kapag guilty yan, pwede kayong apila. Diba? Pero pag guilty ulit, nako, tingin ko wala nang. Tingin ko doon na talaga si dating Pangulong Duterte. No? Tignan nyo po ginagawa nila doon sa mga DDS. Aimee and Inday Sara in Doha, Qatar. Yung pala. Akala ko pumunta si Inday Sara Duterte doon sa Qatar dahil doon sa mga doon sa mga napalaya, no? Napalaya na mga nagwelga, nagrally daw ho. Nasa tulong po ng gobyerno, ayun, nakalabas sila ng kulungan. Rally na rally Yun po ay nangyari, mga bossing, pagkatapos po na arestuhin si dating Pangulong Duterte. Diba, nabalitaan nyo yun sa Qatar? Mga Pilipino na oblo dahil nagrally po. Kasabay na kasabay nung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Nandoon si Inday Sara. Kala ko yun yung asikasuhin nila. Mang-uuto pala sila doon. No? Mang-uuto pala sila doon. Pakinggan nyo. Salamat din ma'am sa tulong nyo. Kaya sumuporta din ako, bumoto din ako dahil maraming salamat din po talaga. Nako kaso sabi nila Panelo. No? Sabi nila Panelo mga kababayan, kumbaga wala nga silang suporta at wala silang tiwala dito kay Aimee Marcos. Kasi imbis na daw talaga yung mga Duterte ang makapasok nasingitan ng Aimee Marcos at nasingitan ng sino ba yung isa? Si Villar. Dahil madali daw mauto yung mga DDS. Ayan na nga ang nangyari. Di po ba? Yan na nga ho ang nangyari, mga bossing. Tuloy ko. Ano sasabihin? Siyempre ma'am. Yeah! Iuuwi daw ni Aimee Marcos si dating Pangulong Duterte. Sa paano? Sa panong paraan? Kahit ilang beses kang mag-hearing dyan, Aimee, kahit ilang beses kang mag-hearing, Aimee, hindi aabot sa mapapauwi mo ang dating Pangulo. Pwede. Worst case scenario. Pwede mong maipakulong o maipaano. Yung mga humuli na sinasabi nyo na kinidnap ang dating Pangulo. Diba? Kinidnap daw ang dating Pangulo. Pero ang tingin ko doon, since nando na ang dating Pangulo, kinuha na ng vital signs, okay ang Pangulo, nandito na sa aming kustodiya, no? Nasunod yung warrant of arrest namin, o bahala na kayo dyan sa Pilipinas kung ano ang plano ninyo. Bahala na kayo dyan sa Pilipinas kung ano ang gusto ninyo. Paano kapag biglang si Aimee Marcos doon sa impeachment? Biglang bumoto si Aimee Marcos ng impeach Sara Duterte. Base sa kanya, hinihintay niya yung mga dokumento at yung mga ebidensya doon siya babase. Ayaw pa naman ng mga DDS ng ganun ho, mga boss. Ayaw ng mga DDS yung mga ganun po na ang dahilan mo
babase ka sa ebidensya. Ayaw nila ho ng ganun. Ang gusto nilang maririnig sa'yo, hindi ko, hindi ko i-impeach si Inday Sara Duterte. Ganun. Pipigilan ko ang impeachment ni Inday Sara Duterte. Oh, kasi kaibigan. Kaibigan lang. Yun ho, mantakin nyo mga bossing. Ang titigas ng muka, ipagmamalaki nila. Sa Senado, number game dyan. Number game dyan. Yun yung sinasabi ng mga DDS paulit-ulit. Naku, ang dami. Ang dami. No, na senador, na kaibigan ng mga Duterte dyan sa Senado. Yun ang pinagmamalaki nila. Biruin mo, pinagmalaki pa nila. Dapat nga hindi nyo na lang sinasabi yun. Tahimik na lang kayo doon dapat. Bakit to? Kasi pag napatunayan na hindi na-impeach si Inday Sara Duterte at ang dahilan lang dahil maraming kaibigan, ibig sabihin nun, hindi nasagot kung ninakaw ba o hindi yung pondo ng bayan. Ibig sabihin, hindi na-impeach si Inday Sara Duterte dahil tinulungan ng mga kaibigan. Hindi dahil hindi napatunayan na nawala yung pondo. Mahihina talaga mga kukote ninyo no? Ipinagmamalaki nyo pa yun. Hindi ka ano yun, hindi dapat ipinagmamalaki yun. Tinatago nyo na lang dapat yun. Tahimik na lang kayo. No? Upang sa ganoon, kung sakali, hindi ma-impeach, di ba? Isipin ng mamamayang Pilipino, wala, hindi napatunayan. Kaso, pinagmamalaki ho nila. Number game ang impeachment. Madaming kaibigan si Sara Duterte, ang mga Duterte dyan. Di ba? So, ayun. Isa lang po ang lalabas dyan, mga bossing. Hindi na-impeach ang vice-presidente kasi ipinagtanggol ng mga kaibigan. Kasi hindi bumase yung mga kaibigan doon sa ebidensya. Binase nila ayon doon sa pagkakaibigan nila. O, yari, nakakahiya. Kaya naman, ang Kongreso may solusyon na agad. Na kung sakaling ganun ang mangyari dahil napakadaming kaibigan nila doon sa Senado, pagkatapos ng impeachment at lumusot sa impeachment si Inday Sara Duterte, magkakaso kami ng plunder. Sabi po ng Congress. Di ba? Dito naman po, hindi ko mawari o hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon inuuto nila yung mga DDS na iuwi. Siguro ho, mga bossing, para hindi bumitaw. Ano po? Para hindi bumitaw. Kasi nakita ho nila yung pagbaba ng mga DDS Tingnan nyo ho yung boto ni Bongo, mga kababayan. Tingin ko, ang numero na lang ng DDS, 20 mil na lang po. 20 milyones na lang po, mga kababayan. Yung 32 million na sinasabi nila, wala na po yan. Isa po ako sa 32 million na bumoto kay Inday Sara Duterte. Bakit to? Si Bongo nakatanggap ng 26 milyones na boto. At marami ho ang nagsasabi, Boss Mark, Sir Mark, binoto ko po si Bongo kasi kahit papaano po, natulungan po ako nung malasakit. So, ibig sabihin yung boto ni Bongo, mga kababayan, ay may halong sumusuporta sa gobyerno. Ano po? Ako ho ay naniniwala, wala ni isang DDS ang hindi boboto kay Bongo at kay Bato de la Rosa. Kasi yan ho yung mga pag-asa nila Di ba? Biruin mo naman, itanim sa utak nila. Itanim do sa utak nila na iuuwi namin ang dating Pangulo. O yan ang mga pag-asa nila para maibalik sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Sigaw nila doon sa mga campaign rally nila, iuuwi ang dating Pangulo, di ba? Frozen soul? Lahat yan, boboto kay Bongo, lahat ng DDS, no? At kay Bato de la Rosa. Wala ni isa. Sa impeachment, kung impeachment naman ang pag-uusapan, isa din yan sa mga susi nila, di ba? Na sinasabi nilang friends ni Inday Sara Duterte. Si Bongo at si Bato. Kaya boboto talaga nila yan. Tingnan nyo po yung bilang ng boto nila. 20 milyones na lang. Di ba? Sabihin na natin yung kay Bongo, 26 milyones. Sabihin mo na, o mga 4 na milyon.
mga government supporter. O ilan na lang ho, mga bossing? Onti na lang po. Di ba? 20 milyones na lang ho. Kaya ngayon, ang ginagawa nila ay patuloy ang pag-uuto nila sa mamamayang Pilipino na ang akala nila lahat DDS, akala lahat mauuto. Iuuwi na si dating Pangulong Duterte. Tingnan ho natin, ma'am. Kung kaya ninyo. Tingnan natin ho, kung pansinin po kayo ng ICC. Di ba? Oh. Mga DDS na lang po ang mauuto.